Balik tayo mga kababayan at pag-usapan naman natin ang etong witness ni Marcoleta. Napanood mo ba 'yon, Sangkay? Si Orly Gutesa. Oo, Orly Gutesa. So ngayon kasi ito, yung nangyari ngayon dito, 'di ba? Walang abiso 'yun eh. Bigla na siyang kinuha ni Biglang lumabas, lumitaw. Kinuha ni Marcoleta. O magsalita ka diyan. Tapos basahin mo to. basahin mo to. Marami naniwala, pero yung backlash ng pagkatapos, parang doon napaisip yung mga tao, teka lang, parang may mali. Hindi lang mga tao ngayon, pati mga senador ngayon, nagtatanong na rin. At ipapa-background check nga daw itong si Gutesa. Kaso nagagalit si Marcoleta eh. Todo nga paliwanag ni Marcoleta eh. Ang dami niyang explanation na. O doon sa sa Gikan, Sa Gikan, sa Net25. Sa Net25. Siya yun, si Marcoleta nag-explain yung tungkol sa notaryo. Akala mo nandun siya nung nangyari yung notaryo. Parang alam na alam niya, no? Sabi ni Marcoleta, yung notaryo nun, mali yung date. Paano mo nalamang mali yung date? Nandun ka ba? Kasi alam mo, ako hindi naman ako Martin Romualdez, alam nyo yan. Hindi naman yan eh. Bukas yan. At hindi rin tayo tulpo, alam nyo naman yan. Kasi yun yung mga, mga nabanggit doon na para bang pinasama netong si Orly Gutesa biruin mo yung 46 maleta na dinideliver. Kita nyo? Grabe. Kay Saldico, tapos kay Saldico dadaling kay speaker yung 35. Alam mo, Insan, nalabuan ako dun eh. Alam niyo ba kung gaano kabigat yung 1.6 million, billion? 13 sakong bigas yun na 50 kilo. Kasi nagbubutaw fertilizer dati. Hindi kaya ng isang tao yun, 30 sako. Kung kukumpara mo yung bigat. Hindi, marami nga daw sila. Ang nakakatawa pa doon, inakit mo na, ibababa mo pa. Yun na nga. Nakakatawa. Hindi mo na lang bilangan sa baba, yun lang inakit mo sa taas. Dahil siguro may elevator naman. Tsaka kailangan doon trolley, di ba? Tsaka ilang sasakyan ang kailangan mo doon. Di ba nga sila anim, siyam? Na sasakyan, 8, ganon. Sila Bryce kapag yung sa kabila. Sa kabila. Pagka nagdi-deliver daw kay Saldico. Di ba? Pero wala nagtanong, no? Kung ilang sasakyan yung ginamit, no? Wala. Pero nakita niyo yung mga video na may senyas kay Gutesa sa likod. May pag ganon. Parang parang merong kumukumpas doon kay Gutesa, no? Parang merong nasa likod. Ang magiging problema dito ni Gutesa kasi pag napatunayan talaga na perjury itong ginawa niya, siya lang mag-isa makakasuhan. Siya lang mag-isa. Kahit sabihin niya na binitbit siya ni Marcoleta, siya lang mag-isa makakasuhan. Kasi si Marcoleta, senador. Nangyari yun, meron siyang immunity kasi, Senate hearing. Yung senador, merong immunity yan pag may Senate hearing. So, hindi makakasuhan si Marcoleta dito. Paano yung sinabing nagsama si Defensor, Mike Defensor? Alam naman natin yan. Inamin niya rin, no? Inamin din ni Mike Defensor pala. At saka binanggit ni Marcoleta kasi din, no? Na inuna na sinabi na tumawag daw itong si Mike Defensor sa kanya na meron daw siyang Pero kasi si Mike Defensor may na yan eh. May history na yan ng ganyan eh, yung tanim witness. Ginawa niya na kay yan eh. Bata ni yan. Kay Ador Mawanay. Di ba bata ni Gloria yan? Oo. Ginawa niya na kay Ador Mawanay yan eh. Maka Duterte din yan eh. Akala ko nga loyalista yun. Si pala. Alam mo naman ang politiko. Akala mo puro akala natin ganon. Pero yung totoo nakikipaglaro sa patentero. Nako, yung backlash ngayon ng nitong si Gutesa, yari talaga sila Marcoleta eh. Talagang dinudurog sila ngayon ng taong bayan. Di may kasi, yung halimbawa ako, una kong napanood yun, okay grabe, gulat na gulat ako. Nakakagulat talaga sa una. Oo, nakakagulat. Pero pagkatapos ng hearing, pagkatapos parang teka lang. Paano yun? Halimbawa yung pagdi-deliver. Di ba yung napapansin ng mga kung ganun karami, yung kapitbahay? Tsaka exclusive subdivision yun. Kaya nga. Pagpasok mo doon, nakalagbook ka na. Kaya nga, yun nga. Tapos, hindi sa lahat ng pagkakataon. Tapos nagkabuhol-buhol yung mga sinasabi. Nagkabuhol-buhol na yung mga sinasabi niya. Lalong-lalo na nung nasipat na siya ni Erwin Tulfo. Naku.
Doon na nagkalat. Ngayon yung drama nila ngayon ng mga DDS, nagtataka ako nag-iba na yung narrative ng mga DDS ngayon. Dinadamay na nila ngayon yung Marines. Ito sila Mark Lopez, sila Ed Alunan. Bakit dinadamay? Kasi Marine daw Kasi Marine daw eh. Si Gutesa. Style nila yan? Yan o, si Pakis, sino pa ba dito? Si Tiglaw. Ito rin, no? Ngayon na ang drama, ngayon nag-implicate sila ngayon ng Malis na baka kinidnap kasi nga hindi na nga sumasagot sa mga tawag tsaka text, baka daw kinidnap daw. Baka sila ang gumawa nun. Yung mga nagdala. Kasi nga palpak eh. Pumalpak ka kaya wag ka na magpakita. Parang gano'n. Kaysa masipat. 'Di ba? Kaysa may ikanta. Tumakas ka na. Kaya nga nung pinapanood ko si Gutesa, ay tuwan-tuwa si Insan Mike dito. Di naman. Pero nung natapos, teka lang, parang may mali ata. May mali talaga. May mali ata. Mali. Minsan mali. Ikaw kahit na ayaw mo, pero mali talaga mali talaga eh. Alam mo naman tayo. Yung tipong pumunta. Kahit ayaw ko pagka mali. Di ba? Tama yun. Yung tipong pumunta na si Marcoleta, basahin mo. Nilapitan, Nilapitan! Basahin mo yan. Paragraph 20. Sabi ko mga kasama ko na nanood. Ano nangyari? Wala nang mabasa. Bakit mas alam pa ni Marcoleta yung yung statement? Para mas kabisado pa ni Marcoleta yung... Mali nang binigay mas kompleto yung hawak ni Marcoleta kaysa sa hawak ng witness. But saka yung malupit kasi dito, yung simula nung sinabi ni Gutesa, na kaya ako nandito para protektahan yung pamilya ko. Di ba? Yung sabi niya. Tapos nung binibigyan na siya ng WPP, ayaw niya na. Ayaw niya. Siya na daw, kaya niya na kasi may baril daw siya. Kaya niya na daw ang sarili niya. Yung pamilya niya. Akala ba? So, anong intention mo ba't ka pumunta doon? Akala ko ba pumunta ka dyan para protektahan yung pamilya mo? Tingin ko bobo yung nakuha nilang witness. Yun lang yan. Si Bato talaga. Kaya mo yan? Marines ka talaga. Di ba? Parang parang lahat sila, kulang na lang gawing bayani. Di ba? Bayani ka siya ngayon ng mga DDS. Babayani ng mga DDS yan. Tapos hindi makita. Ayun na nga. Alam mo, yung mga DDS, minsan talaga mapupurol subukan mo. Yang sila, mga nasasangkot. Sino? Sila Villanueva, Jinggoy, si Rebilla, Chis Escudero, Binay, sino pa? Yung mga yan. Nasasangkot na yan Subukan nyo na magkaroon ng eleksyon at kumampi kay Sara yan. Sigurado boboto nila lahat yan Ganun kamangmang yung mga yan Wala nga sa bayan yung kanilang yung kanilang puso. Nasa isang tao ng politiko lang. Hindi naman talaga sila makabayan kasi kung makabayan sila, kahit pa sinong tao yan, kahit pa kakampi ni VP Sara yan, kung nagnakaw ng pera sa taong bayan, managot! Papanagutin nila yan i-call out nila yan. Yung qualifications nila para sa political nila, basta kaaway mo si BBM tsaka admin, dun sila kakampi. Di ba? Ganun yung... Kapag inaway mo, kahit sa atin dito subukan mo na awayin ngayon ng admin. Mamaya nandiyan yung mga DDS. Opo, ang galing-galing nyo. Panay napuri sa'yo Subukan mong awayin si Digong. Sabihin mo na, hindi naman talaga makakawin. Niloloko lang nila yung tao. Sasabihin nila, sinungaling ka. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Tama yun. Tama. Ganyan sila Ganun Ewan ko ba bakit ganun yung At nila. saka yung pinakamalupit kasi dito, di ba kahapon, meron palang invitation sa kanya si Secretary Boying Rimulya. Sino? Si Gutesa. Hindi dumalo. Hindi pumunta. Kasi bago ka pala makapasok sa WPP, kailangan ma-evaluate mo na yung statement mo. Baka doon siya mabuking kasi. Natakot. Natakot kaya hindi pumunta. Hindi na nga raw matawagan. Oo nga, nasa na yung witness nyo? Mga Marcoleta, Senator. Ba naman kala ko naman okay. Alam nyo ako aminin ko kung yung inyong witness credible talaga, susuporta ako sa inyo Dahil gusto ko doon ako sa tama. Doon tayo sa totoo, di ba? Kahit pa kayo yung mga DDS, sumusuporta kay Digong, wala sa akin yun. Basta totoo. Hindi man ako pumapabor kay Speaker Martin. Nakikita nating mali yung mga diskarte nyo Ano ba sasabihin? Kulang na sabihin kung
anga-anga talaga eh. Bawal yung Métis. Oo. Sayang, pupunto sa sana si Insan. Tontuwa si Insan dito. Sabi ko, Mukhang dadali na. Kasi ang inaasahan ko magsasalita si Bernardo eh. Hindi nagsalita eh. Yung pala, meron palang backup na isa. Eto na! Nung narinig na yung pagdadala ng mga pera, wala na. Eto na nga. Tapos bandang gitna, biglang hindi na alam yung paragraph 20 kung ano kasunod, papatay na. At saka, ang nakakatawa doon, yung nilaktawan pa talaga niya kung saan nakalagay yung pangalan ni Martin. Kaya nga, Doon yun ang basahin mo. nagagalit tuloy si Marcoleta. Galit na Ang dami galit. pa rin laktawan yun pa talaga nilaktawan yung pangalan ni Martin na paragraph. Sabi ni Marcoleta wag mo kasing wag ka nang mag-a-adlib. Basahin mo yung salaysay mo. Wala ka nang gagawin, babasahin mo lang. Ano ba? Galit na galit. Isipin mo, ang dami pa rin laktawan yun pa talaga pinaka-importante nilaktawan mo. Doon ako natawa talaga eh. Ang halakha ko nung narinig ko si Marcoleta. Pero ang nakapagtaka dito, ano na naman yung intention ni Marcoleta? Ba't niya na naman ginawa na naman to? Ewan ko. Siguro. Ano niya na naman dito? Siguro, nagkumpiyansa dahil kay Mike Defensor. Dahil syempre, kakampi. Alangan naman na eto lalaglag ako. Pero minsan, alam nyo, naiisip ko ano kasi ang isip ko, no? Wag magagalit yung mga nakikinig ngayon, ano? Minsan isipin nyo baka naman diskarte naman ni Martin yan. Para guluhin. Para guluhin. Sa palagay mo, di ba? Kasi pwede namang gawin yun Ang bira si Martin pala di ba? Papasukin nyo to. Tapos magkalato. Parang ito tanga to, papasukin nyo. Masisira na kredibilidad na itong tulad ni Marcoleta. Ang bira. Pero ngayon kasi, speaking of Martin Romualdez, so nagbigay rin siya ng statement. No? So ngayon, abangan din natin kung ano yung magiging action niya kasi kasi sabi ni Congressman Yeda, yung asawa niya, ito daw yung first time niya nakitang magalit si Martin daw ng ganyan. Nako. Total legit ba yung statement na yun? Hindi, mukhang legit. Legit naman yun. Legit yung yung kulay black lang. Legit yun, no? So, mukhang kung talagang wala siyang kinalaman dito, tingnan natin kung anong gagawin niya dito kay Orly Gutesa. Di ba? Kasi ito yung first time na nabanggit siya ng directly direct Parang sabi nga ni pilit na pilit, sabi ni Speaker Martin. Pilit na pilit. Talagang pinipilit nyo na idamay ako. Hindi, pero to be fair naman talaga. Kung meron talagang malakas na ebidensya na sangkot si Martin dito, talagang babatikusin natin talaga yan. Siyempre. Oo. Wala pa Teka. Yan yung hinihintay ko kung meron talagang matibay na ebidensya. What if? At matibay na testigo What if nga? What if? Kung si Saldico ay ikanta, si Speaker. Ayun, maraming alam yun. Nako, maraming alam yun. Kasi maraming alam yun. Ito yung sinasabi kasi ng mga critic din ni Saldico at ni Martin na hindi daw kikilos tong si Saldico nang walang basbas si Martin. Nako, eto napag-uusapan na. Posible yun. Pero syempre, kailangan pa rin talaga natin ng ebidensya talaga na totoo yun. Teka, napag-uusapan natin etong si Martin at si Saldico, no? Etong naratibo ngayon ng mga DDS, ang pinagkakalat na may chismis daw na sinabi daw ni Presidente na may instruction sa ICI na hanggang kay Saldico lang daw yung investigasyon, hindi na pwedeng umangat kay Martin Romualdez. So, fake news daw yun. Fake news. Sinong sir sila doon? Ayun na nga. Magaling nga silang gumawa ng mga kwento-kwento, di ba? Diyan sila sanay. Magagaling talaga yung mga DDS sa ganyan. Alam mo, Insan tsaka Sangkay, no? Yung ganyang klaseng fake news. Ako di ko kaya yun Kung nagbalita ako tapos na fake newsan ako. Parang naiya ako sa sarili ko. Teka, parang mali ata. Itong mga tapang na fake news, kapag gumawa na sila na fake news, mag-move on lang Hindi, tuwan-tuwa pa yung mga Ganun lang sila. Mag-move on lang. Gagawa naman tayo ng bago. Halimbawa yung di ba yung USB. Yung papel. Pulburon video. Kasama yan. Pero yung Anong latest, papel? yung ni-reverse nila yung video ni Alcantara. Yung sa inabot. papel. Oo. Sabi nila, kita nyo. Kita nyo. Kita nyo, grabe, no? Oo. Yung papel daw, yung testimony daw ni Alcantara, pinalitan ni Remulla. Hindi naman pala. Yung pala, ni-reverse lang pala yung video. Oo. Kaya ang dating,
kinuha, tapos Dinaya. pinalitan. Oo, dinaya Ang papel. nila yung video. Pero yung original na video, binigay ni Alcantara yung papel, tapos kasi para Umalis. makita rin ng iba yung testimony na yun. Magkaroon ng copy. Oo, dinaya nila yung video. Galing. Tapos ngayon, wala lang sa kanila. Oo. Ang bihira. Bali, wala. Tapos wala na, di ba? Wala na. Oo, Pero pero ngayong na-booking sila. Gagawa naman ng bagong fake news. pero ganun kapag ka sa kampo ni presidente yan, nagwawala na yung mga yan, gusto na ng people power agad Oo, yan. correct. Oh, di ba? Mm. Kaya nga tayo, ingat na ingat tayo sa ganyan eh. Na kung maaari, bago tayo magsalita, talagang dapat sure tayo eh. Sabi ko nga sa iyo, sino ba kasi ang desperadong gustong mang-agaw ng posisyon? Siyempre, yun yung magmamadali at gagawa ng kahit na anong mga hakbang. 'Di ba? Tayo naman didepensa at ipagmalaki, i-anunsyo yung mga nagagawang proyekto ni Pangulo. Yun. At siyempre, kung may mali naman, hindi naman tayo yung nananatili na mali, Mr. President alam nga naman hindi natin batikusin. Hindi naman At saka tayo ganun. Speaking of of presidente, kung babalikan natin yung statement ni Gutesa, nilalapit niya na sa presidente yung statement eh. Di ba merong parte doon na nakapag-deliver na nga kami sa Malacanang eh. Yan na. Di ba? Papunta na doon Papunta no? na sa presidente yung yung bintang nila eh. Yung ano bang lugar yun? Yung sinasabi Malacanang niya. village ata yun. Malacanang village. Na meron daw bahay doon malapit si Martin. Yun. So, syempre, pwede mong sabihin, ay, malapit sa Malacanang yun. Baka pwede i-deliver ni Martin sa presidente. Siya Baka naman ang pwedeng magbibigay. ganun na, oo. Wala, dumaplis lang eh. Wala nga Pero ngayon, di ba, inaano na? Wala nga tira Pinapacheck na yan ni Lacson. Ni Senator Ping Lacson. Pero wala talagang tira yung si Orly Gutesa na yun. Oo. Parang ang tangay. Sa totoo lang napaka, ano ba yan, Marcoleta? Ang believe ko sa'yo, idol ko yan dati. Oo. Mahusay ka eh. Kahit din ako. Tapos pumatol ka sa ganyang witness. Ano ba naman yan? Diyos ko. Oo. Dapat kumuha sila ng mga kagaya ni Takero eh. Yung Diba? bang marunong sumagot. Yung marunong sumagot. Tsaka hindi lalaktawan yung isang paragraph doon. Nasakto pa na doon yung pangalan ni Martin. Pero mo, babasa na lang, ano?